Kung may isang tao na biglang mailipat sa isang mundo ng walang katapusang digmaan, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa matinding pagdurusa, at siya ay mapunta bilang pinuno ng isang kuta sa bundok na halos mabuwag na, mahirap isipin kung ano ang kanyang gagawin. Maaari siyang mamuhay bilang isang hari ng mga tulisan, nagbubulakbol sa alak at babae, o kaya na may guluhin ang umiiral na kaayusan at magtayo ng isang panahon ng kapayapaan. Sa ganitong sitwasyon napunta si Cheng Dalei, isang mag-aaral sa universidad na biglang nailipat sa kakaibang mundo, habang ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay unti-unting humahalo sa alaala ng bagong katawang kanyang tinaglay. Bago siya mawala ng malay, naglalaro siya ng isang laro na tinatawag na Heart of a Bandit. Pagdilat ng kanyang mga mata, narito na siya sa panibagong daigdig. Nagsisimula ang kwento sa kailaliman ng kabundukan ng Kinay matatagpuan ang Toad Ridge, at sa tuktok nito ay nakapwesto ang Toad Village. Karamihan sa mga bahay dito ay halos wala ng tao. Sa gitna ng katahimikan, may isang lalaki na nagkukwento sa kanyang kasama. Binanggit niya na noong nabubuhay pa ang kanilang matandang pinuno, napakalakas ng kanilang pangkat, kaya't kahit ang mga lokal na tulisan ay iginagalang sila. Ngunit nang pumanaw ang pinuno, isa-isang tumakas ang mga natitirang kapatid at iniwan ang bagong village master. Sila na lamang ang natira. Alam nilang darating ang mga opisyal upang sugpuin ang mga tulisan, at wala silang kakayahang lumaban. Tiyak na hindi sila makakaligtas kung mananatili pa sila, kaya't pinilit niyang hikayatin ang kasama na iwan ang bagong pinuno bago pa mahuli ang lahat. Mula naman sa gilid, lumitaw ang isang lalaki na binalot ang kanyang damit at isinabat sa isang poste. Inilahad niya ang kanyang pagkadismaya sapagkat ang bagong pinuno ay 18 pa lamang, masyadong bata at walang karanasan. Itinanong niya kung talagang balak pa nilang iwan ito. Pagkarinig nito, malakas niyang idineklara na ang sinumang nais tumalikod sa kanilang pinuno ay umalis na agad. Pagkatapos ay nagtatakbo siya palayo, nakangising iniwan ang mga kasamahan. Ilang sandali pa, nagtitinginan ang mga naiwan at sabay na nagpasya ring tumakas. Samantala, nakaupo si Chang Dal sa isang kahoy na upuan na may balat ng tigre. Nakahawak siya sa ulo habang nagrereklamo sa sakit na bumabalot dito. Paulit-ulit niyang sinasabi na tila dumadaloy ang mga alaala sa kanyang isipan, at nagsimulang magduda kung siya nga ba ay nailipat sa ibang mundo. Si Chang Dal ay isang karaniwang mag-aaral sa universidad na dati naglalaro lamang sa harap ng computer, nakasuot ng headset habang nilalaro ang estratehikong larong Hearts of the Mountain Bandits. Bigla siyang nawala ng malay at pagmulat ay nasa ibang mundo na. Pinagsasanib ang kanyang alaala sa mga alaala ng katawan na kanyang kinasadlakan. Sa mga alaala ng katawan na iyon, mayroong isang nayon na nasa bingit ng pagkawasak. Naging pinuno siya nito matapos pumanaw ang kanyang ama. Ang estadong tinatawag na Dao ay naitatag mahigit 100 taon na ang nakalipas at minsan ay nasasakupan nito ang 108 lungsod at 13 lalawigan. Noon, malakas ang impluwensya nito sa lupa at dagat, ngunit matagal nang naglaho ang kapangyarihang iyon. Sa kasalukuyan, humina na ang puwersa ng imperyo at ang mga mamamayan ay nagdurusa dahil sa walang katapusang digmaan taon-taon. Ang mga hindi na makayanan ng buhay ay napipilitang maging tulisan, dahilan upang kumalat ang mga pangkat ng bandido sa buong lupain. Isa sa mga ito ang Toad Village. Noong buhay pa ang matandang pinuno, kinatatakutan at iginagalang ang kanilang nayon sa kabundukan ng Kinay. Ngunit pagkamatay nito, isa-isang tumakas ang mga tauhan. Naniwala si Chang Dal na siya na lamang ang natira. Malalim siyang napabuntong hininga habang nag-iisa, subalit isang kamay ang biglang tumapik sa kanyang balikat at tinawag siyang village master. Ito ay si Zhu Shenji, ang tagapayo ng nayon. Labis na ikinagulat ni Chang Dal na hindi pa ito umaalis, subalit batid niyang wala namang saysay ang mga ideya ng tagapayo at madalas na walang pakinabang. Gayunpaman, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at taos-pusong nagpasalamat sa pananatili. Tumindig siya at sinabing hinding-hindi niya malilimutan ang utang na loob. Ngunit sumagot si Zhu Shenji at ipinaliwanag na nagkakamali siya ng pag-unawa. Halos ubos na raw ang yaman ng nayon at ang natitira lamang ay isang payat na kabayo. Ipinahayag niyang nais niya itong kunin dahil wala namang ibang may gusto. Nanlumo si Chang Dal, lalo na nang hingin pa ni Shenji ang balat ng tigre. Wala siyang nagawa kundi pahintulutan ito. Nakangisi namang nilikom ni Shenji ang balat ng tigre at tinawag si Linger upang isama ang kabayo,
sapagkat kakailanganin pa rin nila ito sa kanilang pagbaba sa bundok. Muling napaupo si Changdal, nag-iisa at nalulumbay. Pinag-isipan niya kung paano siya mabubuhay ng mag-isa sa mundong hindi niya kilala. Bigla na lamang may lumitaw na simbolo sa likuran ng kanyang ulo at mula roon ay isang kamay ang umunat at marahas na hamampas sa kanya. Nagulat siya at agad na napatingin sa paligid, nagtataka kung nasaan siya. Ang kanyang paningin ay napuno ng napakalawak na espasyo kung saan lumulutang ang tila mga pikseladong liwanag. Doon, nagpakita ang isang mahaba ang buhok na babae na kulay ginto. Tumigil siya sa kanyang kinatatayuan, labis na nabighani sa ganda ng anyo nito. Ang babae ay may dalawang anti ng hugis diamante sa kanyang ulo at malamlam na asul-berdeng mga mata. Ipinahayag nito na siya ang matapang na binata na matagal nang hinihintay. Habang lumulutang sa kanyang kamay ang isang bughaw na diamante, ipinaliwanag ng babae na sila ay nasa subespasyo ng sistema at siya ang espiritu ng sistema. Ang diamante ay pumailang lang sa ibabaw ni Changdal, nagbigay-pugay sa kanyang nagawa, at biglang nagbuga ng matinding enerhiya. Sumabog ito sa zuan liwanag na kumalat sa buong paligid, at mula rito ay lumitaw ang isang bughaw na pop-up na may nakasulat na loading screen. Habang nakatitig dito, naalala ni Changdal ang larong nilalaro niya bago siya mahilo at mailipat sa mundong ito. Pinagtibay ng babae ang kanyang iniisip, at sinabi na naroon siya upang tulungan siya. Ipinakita sa screen na ang Toad Village na kanyang minana ay isang maliit at mahina pang simulaing pugad ng mga tulisan, na ngayon halos walang laman. Ang tanging natira sa populasyon nito ay 3 tao, ang pinuno, ang tagapayo, at ang tagapag-alaga. Lubos na nabigla si Changdal nang malaman niyang nagkaroon siya ng sistema matapos mailipat sa ibang mundo. Sa harap niya, lumitaw ang isang misyon, huwag hayaang bumaba sa isa ang populasyon ng nayon at pigilan ang mga tao sa pag-alis. Kapag nabigo, mawawala ang sistema. Kasabay nito, binalutan siya ng asul na liwanag at mahigpit na ipinabatid na wala siyang ikalawang pagkakataon. Nagpatuloy ang pagsasanib ng sistema at ng kanyang katawan, at sinapian siya ng nagliliyab na liwanag. Tinawag siya ng espiritu ng sistema bilang isang masiglang kabataan, subalit binigyang diin nito na sobrang liit ng populasyon ng kanilang nayon. Kailangan niyang pigilan ang tagapayo at ang tagapag-alaga ng kabayo na umalis. Muling lumitaw ang bughaw na screen, nag-aatas na sa pamamagitan ng taos-pusong paraan, dapat niyang hadlangan ang pag-alis ng dalawa. Nag-alinlangan si Changdal ngunit nagpas siyang subukan. Hindi niya alam kung paano makalalabas mula sa subespasyo ng sistema. Ngumiti ang espiritu, hinayla siya, at itinaas sa himpapawid bago siya basta ibinagsak. Napasigaw siya at halos maiyak. Nang bumagsak sa lupa, pawis na pawis at hingal, inisip niya kung panaginip lang ang lahat. Ngunit malamig na bulong ang gamambala sa kanya, kung mabibigo siya, kamatayan ang kapalit. Agad na sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Sa kanyang paggising, sumikat ang liwanag ng araw sa kanyang tahanan. Agad niyang tinawag ang tagapayo, si Zhu Shenji, at dali-daling nagtungo sa kagubatan upang habulin ito. Sa paulit-ulit na pagtawag, natigil din sa paglalakad ang mag-ama. Kasama ni Zhu Shenji ang kanyang anak na babae at ang kabayo. Mahigpit ang tanong ng tagapayo kung binabawi ba ng kanyang pinuno ang mga naunang salita. Napatitig si Changdal sa dalaga, si Zhu Linger, na nakataas ang kamay sa bewang at aroganteng humimok sa kanyang ama na umalis na lamang. Napula ang pisngi ni Changdal habang lihim na humanga sa kagandahan ng babae. Ipinaliwanag ni Shenji na ito ang kanyang anak na nag-aalaga ng mga kabayo, kaya't hindi pa niya ito nakikita noon. Hinawakan ni Changdal ang kamay ni Shenji at pinuri ito bilang haligi ng nayon. Sinabi niyang kung aalis ang tagapayo, mawawala na ang lahat. Subalit nagalit si Shenji, iniisip na nais lamang ng pinuno na mamatay kasama nila. Tumanggi siyang manatili dahil matanda na siya at isa ng pabigat. Ngunit mariing tumutol si Changdal, iginiit na hindi niya ito palalayain at tiniyak na hindi sila magugutom habang siya'y nabubuhay. Tinuligsa naman ni Shenji kung paano sila mabubuhay sa isang nayon na naghihingalo. Ngunit buong gilas na sumagot si Changdal, humingi ng sandata, at ipinahayag na magnanakaw siya kung kinakailangan. Napangiti siya ng palihim, iniisip kung anong gantimpala ang naghihintay kapag natupad ang misyon. Itinanong pa niya ang edad ni Linger, at sa kanyang isipan,
Inilarawan niya ang sarili bilang isang makisig at makapangyarihang bayani mula sa mga kwentong alam niya sa dating mundo. Ngunit dumating si Linger, may tanga na napakalaking palakol. Nanlamig si Changdol sa pagkadismaya, sapagkat sa kanyang imahinasyon ay dapat espada ang hawak niya, hindi kasangkapang parang pambalakol ng kahoy. Pinilit niyang buhatin ang palakol at sa kanyang isip ay nakita ang sariling parang higanteng tagaputol ng puno. Sa puntong yun, lumitaw ang pop-up screen, matagumpay niyang natupad ang misyon na pigilan ang tagapayo at ang tagapag-alaga sa kanilang pag-alis. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng aklat ng kasanayan sa paggamit ng palakol. Agad niya itong inangkin at pinagsanib sa kanyang kakayahan. Doon ay natutunan niya ang tamang pagkakahawak, malalakas na hampas, at tumpak na hiwa, mga kasanayang nagmula raw sa mahiwagang engkanto sa isang panaginip. Binalaan siya ni Shenji na delikado ang umalis ng mag-isa, subalit tumitig lamang si Changdol na may malamlam na titig. Laking gulat ng tagapayo nang mapagtanto niyang nais ng kanyang pinuno na sumama ito. Sa balikat ni Changdol nakapatong ang mabigat na palakol, at may matatag na ekspresyon sa mukha. Nang tanungin niya kung may sasabihin pa, simpleng sagot ni Shenji na wala na. Sabay silang bumaba, ang kabayo. Lumitaw ang isa pang misyon, magsagawa ng matagumpay na pangho-hold up bago lumubog ang araw. Tagumpay ay gantimpala, kabiguan ay kamatayan. Nanlumo si Shenji at tinawag ang kanyang pinuno, subalit ngumiti lamang si Changdol at sinabing huwag na siyang tawaging village master. Sa halip, nais niyang tawagin siyang boss. Sa kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng tanawin ng bundok na nababalutan ng lunti ang gubat, sa gitna ng nagbabagang kulay ng papalubog na araw. Itinaas ni Changdol ang palakol, at ang kabayo ay tumayo sa dalawang paa, ang kanilang mga anino ay naitatak sa langit-ngit ng dapit hapon. Sa kabilang panig, isang unit ng mga kawal na nakasakay sa kabayo at nakalakad sa tabi ng karwahe ang naglalakbay din. Isa sa mga sundalo ang nagpayo kay Mandirigmang Lin na mag-ingat sapagkat maraming tulisan sa paligid. Sila'y nagbabantay sa kasintahan ng anak ng pinuno ng lungsod. Habang iniisip ni Warrior Lin ang posibilidad ng panganib mula sa mga tulisan, unti-unti nang nagsasanib ang kanilang landas sa papalapit na gabi. Matinding tugon ang ibinigay ni Warrior Lin, nagsabi na matagal ng payapa simula nang magsimula ang kanilang eskortang misyon at matagal na niyang inaasam ang isang labanan. Kung susubukan siyang holdupin ay ipapadilim niya ang dila ng kanyang sibat. Nagpiestang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw nang tumayo sina Changdol at Zenji sa gilid ng kurbadang daan, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ipinaalala ni Zenji sa kanyang pinuno na papalubog na ang araw at baka wala nang darating, kaya mas mabuting umatras muna at magnakaw na lamang bukas. Matigas ang loob ni Changdol at iginiit na maghihintay pa siya. Habang naglalakad sa kabundukan, may sundalong sakay ng kabayo na nagsalita kay Warrior Lin tungkol sa napakahalagang eskortang misyon nila. Dahil sa tulong ng mga armado, naging maayos ang pagdaloy ng mapunta ang dalagang mula sa pamilyang Su sa Black Rock City para ikasal sa batang pinuno ng lungsod, na magkakaloob ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pamilyang Su at ng Black Rock City. Isang sundalong naglalakad sa tabi ng karwahe ang nagpayo kay Housekeeper Wang na mag-ingat dahil sila ay may pinaglilingkuran na may mataas na posisyon, nagtaka siya kung sino ang magtatangkang manakit sa kanila, at tumango naman ang kasamahan. Mula sa malayo, nakita ni Changdol ang grupo at sinabi na malapit na silang dumaan. Binilang ni Zenji ang mga nakaarmang tauhan at nagpasabi na marami ang kalaban kaya dapat nang umatras. Nang aminin ni Changdol ang pag-aalala, nagbigay si Zenji ng magulong ngiti at pabirong sinabi na sasamahan niya siya sa kamatayan. Naiwang nabigo si Zenji sa sarili dahil hindi niya ibig mamatay kasama ang kanyang pinuno. Dahan-daang papalapit ang pangkat ng mga armado sa kurbadang daan. Nilimas ni Zenji ang pawis at pilit hinagod ang puwitan ng kabayo, sabay sabing mabuti pa raw itong takbo, na labis na ikinagulat ni Changdol. Biglang tinusok ni Zenji ang likod ng kabayo at nagliyab ang hayag ng sigaw ng hayop. Tumakbo ng ligalig ang kabayo, at tumira ng bilis. Sumigaw ng buong takbo si Changdol ng pangalan ni Zhou Shenji habang nagtatangkang kontrolin ang hayop. Habang dumaraan sila pababa, sumigaw si Zenji sa mga armado na hinahabol nila na ang pinuno ng Toad Village ay nagnanakaw. Nagdagsa ang takot sa mga tauhan, ilan sa kanila ang nag-isip na baka sadyang naghahanap ng kamatayan ang bandido at mas mabuting tumalo na lang mula sa bangin.
Nagtawanan ang ilang sundalo, samantalang pinilit ni Wang ang katahimikan at sinabi kay Chang Dal na baka hindi niya alam kung sino ang kanilang hinahawakan, mahalaga ang kanyang buhay at dapat niyang isipin ang kanyang pamilya at bumalik sa kung saan siya nanggaling. Dahan-daang binuksan ang kurtina ng karawahe at sumilip mula rito ang isang dalagang may berdeng tingkad na mga mata at rosas na buhok, napatingin siya kay Chang Dal sa kabayo. Nabighani si Chang Dal dahil hindi pa siya nakakakita ng ganitong ganda. Biglang sumulpot ang espiritu ng sistema sa itaas ni Chang Dal at marahas siyang pinatok upang gisingin mula sa kanyang pamamanhid, pinagsabihan siyang huwag maging pervert. Tanging si Chang Dal lamang ang nakakakita sa espiritu ng sistema sa labas ng subespasyo. Bagaman maliit ang kapangyarihan at karanasan ng kanyang kinalukuyang katawan at halatang maliit ang tsansa niyang magwagi sa tuwinaang sagupaan, lumaki ang namumuo sa ulo ni Chang Dal sanhi ng pagkapalo, at nagmakaawa siya na tigilan na ang panununtok tuwing lumalaites ang espiritu. Ipinakita ng espiritu ng sistema ang isang nakatagong misyon na kumuha ng nobya ng iba. Ipinahayag nitong mas mataas ang antas ng gawaing ito kaysa sa kaya niya at inilahad na maaari niyang tanggihan. Pinag-isipan ni Chang Dal ang panganib at ang gantimpala, ang mga nakatagong misyon ay kadalasang mas dakila ang mga premyo. Nagpasya siyang tanggapin, nag-iisip na kapag nagtagumpay siya ay magkakaroon siya ng asawa, kung mabibigo, kamatayan ang kapalit. Para sa kanya, kung wala siyang tapang sa isang maliit na hamon, paano siya magiging matagumpay na pangulo ng mga banda sa hinaharap? Nahiya ang espiritu ng sistema sa kawalang pantay na motibasyon, lumalabas na pagnanasa lamang ang nasa isip ng binata. Sa pagtayo ng Warrior Lin sa kanyang kabayo, iniutos niyang huwag takutin ang balto ng mga sundalo dahil sa wakas ay may natagpo ang mandirigma na may tapang na kanyang hamanin. Isang laban ng isa laban kay Warrior Lin ang hiniling niya at pinagbukas ang pagkakataon na magpakitang gilas, nang walang hadlang mula sa iba. Nagpalakpakan ang kanyang mga kasamahan, sabay sabing huwag sana siyang mapatay ng isang hampas lamang upang mas makita nila ang kanyang kakayahan. Tiniyak ni Warrior Lin kay Chang Dal na hindi niya kukunin ang kanyang buhay at mariin pang sinabi na huwag itong magpigil sa pakikipaglaban. Lumitaw ang system spirit na may hawak na pop-out box ng impormasyon na nagpakilala sa kanya bilang si Lin Shu, isang karaniwang mandirigmang gumagamit ng sibat na may kasanayang tagos ang bawat atake at may nakatagong katangian bilang magiging dakilang bayani. Si Chang Dal, nakasakay rin sa kabayo, ay lumapit at nagyabang na marami na siyang pinatay na mga walang pangalan gamit ang kanyang palakol. Ipinagtapat niyang nais niyang malaman ang pangalan ng kalaban upang maalaala ito, at tiniyak na hindi niya ito papatayin. Sumagot naman ang mandirigma at ipinakilala ang sarili bilang si Lin Shu. Tinanong pa ni Warrior Lin kung siya nga ba ang pinunong si Chang Dal ng Toad Village o ang iskolar na si Zhu Shenji. Nabigla si Chang Dal at agad na nagbigay ng peking pangalan, ipinakilala ang sarili bilang si Yang Chun. Ngunit mabilis na kinwestiyon yun ni Warrior Lin, dahil sa 108 lungsod at 13 lalawigan ay wala raw ganoong pangalan at tila katawa-tawa ang sagot. Lumapit si Chang Dal, pinutol ang usapan at walang paabang inundayan ng mabagsik na atake ng palakol. Ibinulyaw niyang kukunin niya ang ulo ng kalaban. Tinanggihan ni Warrior Lin gamit ang sibat, ngunit nabahala ng maramdaman ang napakalakas na puwersa ng kalaban. Nagkatitigan silang dalawa at muling umatake si Chang Dal. Ngayoy may apoy ang hampas ng palakol. Tinamaan si Warrior Lin at natamba mula sa kabayo, kasabay ng pagbitiw ng sibat na umikot muna bago bumulusok sa lupa. Bumagsak siya sa kanyang likod habang si Chang Dal ay mabilis pang rumaragasa sakay ng kabayo, hawak ang palakol. Napatulala ang mga sundalo sa kanilang nasaksihan. Mabilis na tumalon si Chang Dal mula sa kabayo at sinipa ang kutsero ng karwahe. Nag-aalala ang magandang binibini sa loob ng karwahe. Tinaga pa niya ang puwit ng kabayo na agad nagpasigaw at nagpawala ng lakas, dahilan upang tumakbo ito nang wala sa ayos. Hinawakan ni Chang Dal ang sintas at ginabayan ang kabayo upang dumiretso sa mga sundalong nakaharang sa kanilang landas, dahilan upang magkagulo at magtakbuhan ang mga ito. Sumigaw si Wang na habulin siya. May ilan sa mga kawal na naghabol ngunit patuloy na nagpapaalala si Wang na kapag nabigo ang escort mission, sila'y lahat napapatayin. Samantala, nakarating si Zhu Shenji sa Toad Village bago lumubog ang araw at tinawag ang kanyang anak na si Linger. Agad niyang isinara ang pinto ng nayon at iniutos na huwag buksan.
Nagtanong ang anak kung bakit nagbalik siya ng mag-isa at nasaan ang kanilang pinuno. Tinawag niyang Hangul ang pinuno at idinagdag na kung hindi siya agad tumakbo, hindi na muling makikita ni Linger ang kanyang ama. Pawis na pawis si Zhu Shenji habang umiiyak at dumaraing. Pinayuhan siya ng anak na huwag nang masyadong mag-alala sapagkat ang mga patay ay hindi na muling bumabalik. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya nalulungkot para sa pinuno kundi para sa kabayong napakaganda na nawala. Labis na nabigo si Linger. Idinagdag pa ng ama na hindi naligtas ang nayon para sa kanila kaya iniutos niyang linisin at ihanda lahat ng gamit, pati na ang bawang sa kusina. Habang nagaganap ito, patuloy pa ring hinahabol ng mga kawal sakay ng kabayo si Changdal at ang karwaheng may binibini. Mariing hinihila ni Changdal ang sintas ng kabayo at sumisigaw ng pagmamadali. Biglang lumitaw ang system spirit at nagpaalala na dahil natapos niya ang isang misyon ay mayroon siyang pagkakataon para sa isang lottery draw. Agad itong tinanggap ni Changdal at nagpas siyang magsimula. Habang pamapalo ng letigo sa kabayo, niloko siya ng system spirit kung nais ba niyang ipagpatuloy ang paghampas o unahin ang gantimpala. Nagalit siya at nagbantang siya na ang hahampasin kung hindi ito titigil, ngunit nanatiling palaban at nakangiti ang system spirit. Ipinahayag ni Changdal na mas nais niyang kunin ang gantimpala dahil kung gugustuhin ng system na siya ipatayin, mas mabuti nang gawin na nito. Ngunit ngumiti lamang ang espiritu at commandant.